Kahit ang aking original baby boy ay ano ba, ano tawag dito, siya'y nagpapahinga. Pero Sinabi ba sa'yo mahal kung lang. nasan si Manong Ted mo? Secret daw. Pero Pati nga wala sa pong flood masama. control project nga, hindi natuloy yung 20 na mga pumping stations because of the flood right-of-way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. Isa itong kabaliwan na Manong Ted, dahil hindi pa tayo nakakita ng budget na ganito kagarapal at talagang in your face talaga na sinasabi nila na bahala na kayo, edukasyon at saka kalusugan, yung mga spending na yan, hindi yan importante. Unahin natin ang pork projects ng mga politiko. Talagang ganid talaga ang nangingibabaw dito sa 2025 budget. Para tayo mag-ingay dito sa isyong ito kasi ang mga Pilipino, baka nga siguro sa kahirapan at gutom, hindi na pinapansin ito, hinahayaan na lang. After all, may ayuda naman eh. Di ba? Para lang magising ang taong bayan, sa ika mo ay, ang ginamit mong word ay rurok ng pagiging ganid. Well, actually, ang motivation ko doon, DJ Shasha, kasi maraming numero na lumalabas sa media at sa social media. Kaya minabuti ko na tingnan yung report ng Bicameral Conference Committee at tingnan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph para mas makita natin yung big picture. At dito sa post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners at yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakikita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar doon sa chart, kung sabi nakita yung dagdag doon sa kanilang budget, ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami ding mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi nating nag-uusapan. Pero gusto ko rin i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps program or yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na kinalatasan nila ng 50 billion doon sa 2025 budget. Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos Department of Health, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. So ayun kailangan nating i-balance or kailangan nating makita sino yung mga nanalo at sino yung mga natalo at klaro siya doon sa graph. Kung ikukumpara natin ito, yung budget na meron tayo for 2025 to 2024, based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Tama yun, DJ Shasha. Sa pag-aanalisa namin nila Saiza Suzara na dating nasa DBM at ngayon ay isang analyst, budget analyst, ay ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumulobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big-ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan, ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Baka maraming taon pa ang lumipas bago makumpleto ang mga ito dahil nga hindi nga nilagay doon sa budget. So hindi lang yung Metro Manila Subway kundi yung iba pang mga railway system. So ayun damang-dama ng mga ordinaryong Pilipino ang implikasyon ng kakaibang mga budget ngayong Marcos administration. Pero ngayong taon, DJ Shasha, grabing nangyari sa PhilHealth nga. Ito yung talagang umagaw sa mga headline kasi importanteng mga gastusin sa edukasyon at kalusugan yung kinaltasan. At even yung DepEd na ngayon ay meron nga tayong 90% learning poverty rate na dapat
nagbubuhos talaga ng resources para sa edukasyon, ay mas malaki pa yung DPWH kahit na pagsamahin mo lahat ng mga education agencies. So, bukod sa labag yun sa konstitusyon, ay taliwas din yun dun sa kailangan nating investment na ginagawa para sa ating kinabukasan. JC, nabanggit mo, foreign assisted projects. Alam natin, itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon. Pati nga sa flood control, wala yung sa Metro Manila. Pati sa 2025, wala din siya. O meron naman pero hindi napasama dito itong sa trains, sa railway system natin? Yes, kung susuriin ninyo, Manong Ted, yung report ng Bicameral Conference Committee, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, may rehabilitation project, ayun, nakalagay din doon. Yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabinbin din yan. Nasa unprogrammed funds din yan. At kabilang yun, napakarami pang mga ports, airports, at iba pang mga infrastructure projects na ito nga yung kakaiba, Manong Ted, kasi di ba pinagmamalaki yung Build Better More, kung saan trilyong piso daw ang gagastusin ng Marcos administration para sa infrastructure projects, sa mga tren, airport, etc. Pero nilagay sa unprogrammed appropriations, at ito ay nangyari na rin last year, by the way, so para sa budget ngayong taon. So in fact, may mga ilang opisyal na ng gobyerno na sa mga hearing sa Kongreso, medyo napaamin sila, nadulas yung dila nila na inamin nila na madedelay ang marami sa mga proyekto na ito. So ibig sabihin yung traffic ay tiis-tiis lang talaga muna. Okay. So kumbaga JC, kasi nga dito rin sa ating ginawang pag-aaral, as yung sa foreign assisted project, may counterpart diyan ng Philippine government, di ba JC, no? Halimbawa, yung sa right of way na gastusin, Philippine counterpart ito. So nung nilagay sa unprogrammed appropriations, so itong mga trabaho ng gobyerno, no? Pati nga sa flood control project nga, hindi natuloy yung 20 na mga pumping stations because of the flood right-of-way issue na dapat nga pinopondohan ng DPWH. So sabi naman ni Ginoong Bonoan, wala nga kasi hindi napondohan. So dito ngayon, malamang itong mga proyektong ito ng pang mass transportation, matetenga ito. Ito ang magiging resulta nito, JC. Tumpaki yun, Manong Ted. Tamang-tama ang sinabi mo. Kaya actually, di ba ngayon palang traffic na sa maraming bahagi ng Kamaynilaan, parang nandyan na, in fact, hindi na bago sa atin actually, Manong Ted, di ba? Ang dami ng mga proyekto, halimbawa yung extension ng LRT papuntang Cavite, bata pa lang ako, nalala ko ay sinisimulan na yan o meron ng pag-uusap dyan. So dati, to be fair, meron tayong mga matagal na problema pagdating sa infrastruktura, yung right-of-way issues, etc. Pero itong paglalagay sa unprogrammed appropriations, hindi siya nakakatulong, nakakasama siya at lalo pa siyang magpapatagal sa mga proyekto. Nabanggit mo kapag natin pinagkwento, kasi ang kinakatwiran ng mga dumidepensa sa budget na ito, na hindi totoo, na mas malaki ang DPWH kumpara sa DepEd kasi meron pang ilang agencies na kapag kinuwenta mo ay para din sa edukasyon. Ano ang iyong sagot doon, JC? Ito nga, shinare lang din sa akin ni Shelo Magno ito kagabi. At meron siyang ipinakita na may nag-compute daw na kapag ipagsama mo yung DepEd, CHED, SUCs, TESDA, at iba pang mga ahensya na hindi naman talaga edukasyon o hindi sakop sa sektor ng edukasyon. Halimbawa, yung Philippine Military Academy, sinama nila dun sa computation nila. Philippine Public Safety College, PNP Academy, Local Government Academy. So kumbaga parang desperado sila na palabasin na yung total sa edukasyon ay mas malaki para si DPWH. Pero isinama pa rin nila yung education-related infrastructure, kung ano-ano nang isinama nila. At pag pinagsama lahat ng yun, ay maliit lang yung lagpas niya doon sa total DPWH budget. So, hindi kasi ito yung karaniwang ginagawa. Ang sinasama lang usually ay yung DepEd, CHED, saka yung TESDA. Yun, maintindihan pa yun kung yung tatlong yun. Pero ito, ang haba na ng listahan. So, desperado. Desperado nga to justify, no, na mas mataas pa rin ang education budget. JC,
288 billion ang idinagdag sa DPWH at mismong sa Kamara mas masigit pa sa original na budget, di ba? Ang idinagdag ng Kamara. Ano ang ibig sabihin nito kung ikaw ang tatanungin? Well, actually, marami ding ibang nagsasabi na ito ay attempt ng mga politiko na talagang isingit yung kanilang mga port projects doon sa ahensya na DPWH. Kasi kung matatandaan natin, dahil nga pinagbawal na yung alokasyon doon sa port dahil doon sa mga kaso more than a decade ago, ay dapat yung ganung klase mga proyekto ay naka-lodge na doon sa agency budgets. So, kumbaga actually, ang argumento ko nga dito, Manong Ted, isa itong naging unintended consequence noong pag-ban ng port more than a decade ago. Kung saan ngayon mas creative na or kumbaga hindi naging epektibo yung ban doon sa port kasi meron pa rin talaga, nakasingit pa rin talaga si port ever since. Kumbaga yung mga politiko naging creative, naging innovative sila, alam na nila na they have gamed the system kumbaga. At ang ginawa nga nila ay nilagay nila ba naman sa siningit nila doon sa DPWH budget. Pero alalahanin natin na yung nabanggit ko kanina na big ticket infrastructure projects, ito dapat yung mga nakasingit sa DPWH. Kaya sila nilagay doon sa unprogrammed appropriations kasi nga nagbibigay daan sila para doon sa kanilang mga port projects na isiniksik doon sa budget ng DPWH. So, of course, ang motivasyon nito ay paparating ng 2025 elections, marami silang mga pet projects, at in fact sa economics ay merong mga tinatawag na political business cycle. So, ibig sabihin, bago mag-election yung mga politiko at yung mga policymaker, talagang nagbubuhos sila ng gastos kasi kapag gumagastos ang gobyerno, ay lumilikha ito ng trabaho, economic activity, income, etc. At bumabagong yung pangalan nila sa mga botante. So, in fact, ito ay talagang nangyari hindi lang sa Pilipinas, kundi sa maraming ibang bansa. Pero napakagarapalan or talagang napakagahaman or damang-dama mo yung ganid doon sa ginawa nila dito sa budget para sa 2025. Implikasyon nitong 50 billion sa mga 4-piece. Kasi sabi nga ni Senator Coco, ang dami pang waitlisted sa 4-piece eh. Oo, 50 billion ang ibinawas nito sa napaka-importanteng programa. Ano ang implikasyon niya sa mga mahihirap? Well, sa mga nakakausap namin ng mga civil society organizations, Manong Ted, talagang sila ay nai-iskandalo at nagagalit dito sa nangyari na ito. Kasi direktang maapektuhan yung kanilang income dahil nga sila ay umaasa dito sa 4-piece at tinan din natin yung budget doon sa ano yung nilagay ng mga kongresista, yung mga unconditional transfers, ayuda, na kumbaga magbibigay ng pera ang gobyerno para sa mga pamilyang Pilipino nang walang kapalit. Pero actually yung 4-piece, Manong Ted, di ba ito ay tinatawag na conditional cash transfers. Ibig sabihin, bibigyan ng pera pero dapat ay yung anak mo i-enroll mo sa eskwelahan, yung anak mo ay dadali mo sa health center. Kumbaga merong investment na nangyayari para sa kinabukasan ng kabataan. At ito sa economics ang mas magandang klase ng ayuda o pagbibigay ng benepisyo dahil talagang ito ay nakakonekta doon sa pag-aangat sa maraming Pilipino mula sa kahirapan. Pero kung unconditional cash transfers lang, bigay lang talaga, ay ano yun, political lang talaga yun. At dapat din nating suriin, Manong Ted, yung mekanismo dito sa pagbibigay ng ayuda dahil ang dami ng mga reports na talagang pag binaba, although naka-lodge siya sa DSWD budget, ay hawak ni barangay captain, halimbawa yung listahan noong mga mabibigyan, nauuna yung mga kamag-anak ng mga barangay officials, so palakasan system, patronage, etc. So yun budget as well as yung implementation ng ayuda, nakakabahala din. O sige, sa panghuli na lamang kasi nga, sorry JC, sayang talaga, humingi pa ako ng partner nito kung sakasakali. Huli, meron kang artikulo no, sa Rappler, ang title nito ay Zero Subsidies for PhilHealth in 2025. Are lawmakers out of their minds? Bakit?
isa itong kabaliwan na Manong Ted, dahil hindi pa tayo nakakita ng budget na ganito kagarapal at talagang in your face talaga, na sinasabi nila na bahala na kayo, edukasyon at saka kalusugan, yung mga spending na yan, hindi yan importante, unahin natin ang pork projects ng mga politiko. Hindi yan kasing blatant o obvious kailanman kumpara dito sa 2025 budget. Talagang ito yung rurok nung talagang ganid talaga ang nangingibabaw dito sa 2025 budget. So dapat nating bantayan, aralin at patuloy tayong mag-ingay tungkol sa issue na ito. Oo, pakiano lang, maiksi lang, JC please. Meron ka paliwanag dito na merong parang maling kaisipan na ang PhilHealth ay nag-aawak-awak ang pera. Correct. Ito yung dinidiscuss nyo kanina with Ma'am Heidi, kung saan oo, merong 500-600 billion na reserba ang PhilHealth, pero kumpara doon sa mga inaasahan nitong bayarin, yung mga ICLs na tinatawag, ay kulang na kulang pa rin ito. At ito dapat yung mas tamang paghambingin kesa yung, of course, malaki yung 500-600 billion, pero kulang pa yan kumpara dun sa mga inaasahan na bayarin ng PhilHealth. Especially ngayon na yung populasyon ng Pilipinas ay mas tumatanda, mas dumadami yung mga health services na kailangan bayaran. So, hindi totoo na awak-awak ang pera ng PhilHealth. Sige, so salamat na marami, JC. Hindi pa tayo tapos, tulungan nyo kami para tayo mag-ingay dito sa isyong ito kasi ang mga Pilipino baka nga siguro sa kahirapan at gutom hindi na pinapansin to, hinahayaan na lang. After all, may ayuda naman di ba? Para lang magising ang taong bayan, sa ika mo ay ang ginamit mong word ay rurok ng pagiging ganid.